silent Okay, natin. rolling ako pero okay lang. Magandang umaga po, Attorney Badong, Agent Jonathan Morales. Ano po ang inaasahan natin ngayon, Attorney Badong? Ang clients po natin won't be attending yung hearing before the House because we have raised issues with regard to the invitation, and for the purpose of such, that's why we will be filing a petition as approved by Sir Jonathan Morales, questioning the validity and constitutionality of the said invitation in aid of legislation. Kay Agent Jonathan Morales po, bakit po kaya sa tingin ninyo kayo ay isama sa kategory ng pagiging POGO or narco-vloggers ng House of Representatives? Yung nga rin ang tanong ko no? Dahil mukhang baliktad, ano? Dahil kung titignan naman natin na talagang ang kinu-question natin dito ay yung involvement nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang asawa dito sa illegal drug trade. At ganun din dun sa paggamit nila ng ipinagbabawal na gamot. At ito ay mayroon akong mga ebidensya at ito talagang pinaninindigan ko na itong si Bongbong Marcos ay talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga dapat dito ang pinag-uusapan yung involvement ng mag-asawang Marcos sa illegal na droga, hindi doon sa mga vlogger na katulad namin na binibintangan kami na kami ay pinoponduhan ng mga drug lord. Baliktad hindi kaya kayo ang pinoponduhan para kami ay sirain. Yun Matapang po ninyong hinaharap ito at we all know kung ano na po ang naging pattern ng pagdinig sa Kongreso ng mga ganitong committee hearing. Handa po ba kayo sa pangalawang pagkakataon ay ma-cite in contempt na una nang nangyari sa inyo sa Senate, dito naman sa House of Representatives? Oo, nakahanda talaga kami, no? Lalo na. At ito talagang inaantay ko yung pagkakataong ito. Kaya lang pumasok itong ating legal counsel at sinabi nila tignan muna natin itong avenue at para matiyak natin yung constitutionality dito sa proceedings na ito na ginagawa sapagkat kitang-kita naman na mismong rules of procedure nila binabiolate nila, hindi nila iniintindi. Kumbaga sa meron silang rules of procedure para doon sa doon sa pagkakandak ng inquiry in aid of legislation, pero sa nakikita natin may mga precedents kung saan katulad nung ginawa nila doon kay Colonel Grijaldo na kinontempt nila, talagang lumalampas sila doon sa pagpapataw ng parusa sa mga resource persons na kinokontempt nila. Kaya ito yung kaya mas maganda rin talaga na sundin natin yung mga pagpapile ng mga petition para questionin yung legality o constitutionality ng mga ginagawa nitong mga mambabatas na ito. Sir JM, wala na pong duda sa amin yung tapang mo at yung iyong paninindigan sa iyong pinaniniwalaan. Pero ano po ang take ng inyong pamilya na sa pangalawang pagkakataon ay maaari niyo po silang mailagay ulit sa alanganin, kagaya ng unang pagkakataon na nangyari ito sa inyo sa Senate? Alam niyo, nakakalungkot nga, pero pikit mata at talagang sarado ang tenga kapag katungkol doon sa mga pakiusap ng aking pamilya, sapagkat sa mga pagkakataong ganito mas nananaig yung yung sigaw, yung boses ng taong bayan, sapagkat kung sa pamamagitan ko ay isa ako sa magiging bahagi o gagamitin ng taong bayan para magkaroon ng katarungan, talagang mas pipiliin ko kaysa sa pamilya yung taong bayan. Mensahe niyo po, sige, i-add ko na ngayon. Sa mga member ng Quadcom, Agent Jonathan Morales, bilang dating kagawad ng Philippine Drug Enforcement Agency, may umabot ba sa radar nyo na isa sa mga ito, ilan sa mga ito, ang gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot? Alam niyo, sa totoo lang, opo. At ito ay nandoon sa PIDEA database, nandoon sa NDIS yan.
Ayoko lang na manggaling sa akin, pero kung magkakaroon ng pagkakataon sana mismo itong Quadcom o Tricom, bakit hindi nila supinahan ng Duces Tecum, itong PIDEA para i-produce itong mga yung mga information o yung mga classified information para kahit na tawag dito yung ang tawag doon yung secret na conference, Confidential. executive session, makita nila, mapatunayan nila sa mga bata nila na nandun yung pangalan nila. Naniniwala ka ba na itong ginagawa ng Quadcom ay pinopondohan na rin ng mga sindikato ng droga na nasagasaan ng anti-drug campaign ni PRRD? Matagal na sapagkat ito yung pagkakataon nilang gantihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga talagang napila yung negosyo nila. Sa mga nangyayari lang ngayon, makikita na atin kung sino-sino dito sa mga politiko rito ang mga narco-politicians. Ito rin yung mga sumusupil sa karapatan ngayon ng mga vloggers. Sila itong mga nasasagasaan Kaya nga lahat ng mga nasasaktan sa mga inilalabas ng mga vloggers, kayo mismo yung mga narco-politicians. Kayo rin yung mga nakikinabang dyan sa Pogo operations. Huwag kayong mga ipokrito, mga punyeta kayo. Naniniwala po ba kayo sa hustisyang maibibigay ng pagsusumiti natin ng petition ngayon sa Supreme Court? 50-50. 50-50. Pero sana, ibase nila doon sa doon sa mga jurisprudence o doon sa talagang matalinong pagtatasa na ito makita nila na talagang merong paglabag. Makikita naman talaga nila 'yan dahil merong rules of procedure na hindi ginagalang. Okay, thank you very much po.